guys, break muna tayo. Break muna tayo. Oh, nalaman ko na ang seating capacity ng mga malalaking coliseum dito sa atin. Siyempre, para sa pinaplano yung palabas, kailangan na pipiliin natin yung pinakamalaki. Di ba? O, ito na yung mga pagpipilian natin. Wow! Ang Dambuhala Coliseum ay may 43,750 upuan. Ang Higante Coliseum ay may 43,696 seats. At ang Super Laki Coliseum ay may 44,752 upuan. Ayos. Astig! Ang daming upuan! Di ba? Pero paano tayo makakapili? Alin ba ditong may pinakamaraming upuan? At alin ang pinakakonti? Matutulungan niyo ba kami? Magtanong, mag-isip, huwag matakot magkamali. Magtanong, mag-isip, ang mahirap ay dadali. Magtanong, mag-isip, ang matyaga matutunan. Magtanong, mag-isip, hey! Sabay-sabay tayo. Kaya mo, kaya ko. Matutunan ng math. Kaya mo, kaya ko. Mag-usap, magsikap, isip, plus, tyaga. Equals madali. Narinig niyo na ba ang mga salitang compare at order? Ano nga bang ibig sabihin nito? Anong ibig sabihin kapag sinabi mong comparing and ordering numbers? Kapag sinabi mong comparing, ang ibig sabihin nito ay paghahambingin ang mga numbers. Alin ang mas malaki
o mas maliit sa dalawang numero. Halimbawa, 5 is less than 6. 25 is greater than 13. Isang maikling review ng ating less than and greater than symbols. Ang less than sign ay nakaturo sa kaliwa. Samantala, ang greater than sign naman ay nakaturo sa kanan. Magandang tandaan na ang maliit na bahagi ng sign ay nakaturo sa mas maliit na number. Ayos! Ngayon naman, pag sinabi mong ordering numbers, ang ibig sabihin... Sir? Ano po yung order nyo? Order? Hindi! Hindi ibig sabihin ng ordering numbers ang pag-order ng pagkain sa isang restaurant. Ay, Ang ibig sabihin nito ay aayusin ng mga numbers mula maliit hanggang sa malaki. O mula sa malaking numero, papaliit. oh, so tulad po nito? Uy! Ay. 4, 1, 3. Ganito. Doon ka sa dulo, ikaw naman dito, tapos ikaw sa gitna. Aba. Yun. Yun. Perfect! 1, 3, 4. From smallest to biggest. Ito na nga yung sinasabi ko. Ito, ang ordering numbers. Kapag gusto nating ipaghambing ang dalawang number para matukoy kung alin ang mas maliit o mas malaki, pwede tayong gumamit ng tinatawag na less than at greater than signs. Halimbawa, 5 at 10. Since mas maliit ang 5 sa 10, gagamit tayo ng less than sign at ilalagay ito sa pagitan ng dalawang number kung saan nakaturo yung arrow sa mas maliit na number. Kung paghahambingin naman ang 10 at 5, gagamit naman tayo ng greater than sign at ilalagay ito sa pagitan ng dalawang number kung saan nakaturo ulit ang arrow sa mas maliit na number. Parang arrows o pana ang mga ito. Ang nakaturo sa kaliwa ay ang less than sign. Pag nakaturo sa kanan, ito ay ang greater than sign. Ang daling tandaan, di ba? Bakit ba natin kailangan matutong maghambing ng mga numbers? Kailangan po nating matutong maghambing ng mga numbers para po malaman ang mas mahal sa mas mura po. Kunwari po sa store, ano po yung mas malaking presyo? 30 pesos yung socks, tapos 20 pesos yung ice cream. Para po mas malaman po natin kung ano maliit. Mahalaga ang comparing and ordering numbers sa maraming sitwasyon. Sa grocery, halimbawa, malalaman mo kung alin ang mas mahal at kung alin ang mas mura. Sa basketball, malalaman mo kung sino ang mas maraming na-shoot sa mahabang taon nila ng paglalaro. Sa jumping rope, malalaman mo kung sino ang mas maraming natatalon. Malalaman mo rin kung sino ang mas mabilis. Subukan natin isaayos ang mga numbers mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. 8, 2, 4, 5. 8 is greater than 2. 8 is greater than 4. 8 is greater than 5. Ayos! Naka-order na! 65 is greater than 23. 65 is greater than 44.
342 is less than 911. 911 is greater than 635. Nakuha rin natin. Madali lang eh. Op. Teka ha. Bakit parang napapansin ko ang sesayo nyo? Kuya Robby, nakuha na namin kung aling venue ang may pinakamaraming upuan, sunod na pinakamaraming upuan, at pinakakonti. Alam nyo na. Oo, ito. Yan. Aba. O paano nakuha to? Pinagtyagaan naming isipin. Ang galing-galing ha. Sa aming huddle time, napansin namin na mahirap sagutin ang tanong dahil maraming numbers at halos pare-pareho. Kaya naisip naming maging sistematiko. Tigi isang digit lang sa bawat number ang aming paghahambingin. Mas madaling mag-compare ng isa-isang digit kesa maraming digit ng sabay-sabay. Ang tanong, aling digit ang uunahing paghambingin? Naging problema din namin yan. Pero naisip namin na ang pinakatamang gawin ay unahin ang pinakamalalaking numbers. Ang 10,000! Tinanong namin, ilang 10,000 meron sa bawat number? 4. May 4 na 10,000 sa bawat number. Pero dito gaano nakatulong? Kasi pare-pareho silang 4. Kaya naisip namin, tingnan naman ang thousands. At dito kami nagsimulang magtagumpay. Equal ang dalawang 3,000 sa 43,750 at 43,696. Pero, mas malaki ang 4,000 sa 44,752. Ang 44,752 ang pinakamalaking number. Ang Super Lucky Coliseum ang may pinakamaraming upuan. Ngayon, para malaman natin kung alin ang kasunod at alin ang pinakamaliit, kailangan lang natin i-compare ang dalawang mas maliit na number. At dahil pareho ang 10,000s at thousands sa dalawang number na ito, naisip naman namin ikumpara ang hundreds dito. Ito ay ang 700 sa 43,750 at ang 600 sa 43,696. Ang 700 ay mas malaki sa 600. Kaya, ang 43,750 ang kasunod na pinakamarami. Ang Dambuhala Coliseum ang kasunod. At ang Higante Coliseum na may 43,696 ang may pinakakaunting upuan. Ano? Okay ba, Kuya Robby? Ba, okay na okay. Ready na ba kayo? Of course! Alright! Ready na tayo mag-perform! Excited na ako, guys! Dahil na ako mag-saxophone yung mga... Ready ng marangkas ko! Sino ang may pinakamaraming lalabhan? At sino ang may pinakakonti? Tignan nga natin kung ano ang itsura ng lalabhan nila. Alam niyo na ba kung sino ang pinakamarami ang lalabhan at kung sino ang pinakakonti? Masasabi niyo na ba ang order ng numbers mula greatest hanggang smallest?
Sino nga ba ang magaling sa math? Yun bang mabilis makaisip ng tamang sagot? Hindi lang sila ang magaling sa math. Magaling din sa math ang mapanuri at matanong. Mas maiintindihan natin ang math kung susuruin natin ito at kung tatanungin natin ang mga gusto nating malaman. Kaya, sama-sama nating suriin ang ating mga pinag-aralan at huwag matatakot magtanong. Tayo na at gumaling sa math. I-compare nga natin ang mga gulay na ito. 123 at 132. Alin ang mas marami? 123 or 132? Ang 123 ba ay mas malaki o mas maliit sa 132? Mas maliit. Kaya 123 is less than 132. Eh kung mas madaming gulay, 1,856 at 1,685. Ang 1,856 ba ay mas malaki o mas maliit sa 1,685? Mas malaki! Kaya, 1,856 is greater than 1,685. Ito na. Guys, this is it! Panahon na natin to! Let's give our best shot. Yes! Rock on, let's go! Ay, Guys, ba't walang tao? Pasensya na guys ha. Di pa kasi kayo ganun kasikat. Wala pang ganung interesado manonood para sa inyo. oo, ikaw lang, Robby. Di ka man lang pwede i-compare dahil walang ibang number dito. At lalong di pwedeng i-order. Pero guys, kahit na walang tao, natuto naman tayong mag-compare at mag-order ng numbers, di ba? Oo. At kahit iisa lang yung audience natin, siya naman ang pinaka-importante nating audience. Yeah. Walang katulad! Yes! Kaya naman, this one's for you, Kuya Robby! Yeah, a one, a two, a one, two, three, four!